Hello mga Beshuwaps! Meron tayong bagong ngayon, gig ups. Si Daddy, bagong on-board lang niya sa Amazon Flex. yan. So, sa Amazon Flex, nag-apply si Daddy way back June pa June 8. June 8. So, anong Dad? Process ng pag-apply doon sa Ang ginawa ko, nag-download lang ako Amazon Flex na app. Tapos, nag-sign up ako. And then, doon sa sign up, hiningi yung mga driver's license. Tapos, yung SSN. Ano ba? Insurance. Yun, yung mga yun. Tapos, yun, pag na-complete mo siya, napunta naman ako sa waiting list. So, naghintay ako ng 2 months. Neto lang August 14 na ako pinag-onboard. August 14. So, more than 2 months More than 2 months din. ang waiting natin doon. Okay. Anong pinagkaiba nitong Amazon Flex sa mga gig apps na meron na ikaw? Like, Uber Eats and mga Yun na nga, nag-onboard na ako. Tapos, mag-check na ako ng mga offers. Kasi, hindi siya yung binabato sa'yo na sa'yo lang. So, sa app, pag na-refresh mo, lalabas yung mga offers. Then, unahan kayo na mag-accept nun. Hindi nga siya, hindi siya yung kagaya ng sa Uber na maya or sa Sparks na mabilis ang offer. Doon, parang meron lang siyang specific time na nagbabato ng mga offers or ng mga blocks. O yung block ang tawag ng Pero one time, big time. Tas hindi siya real time. I mean, Hindi, yung pwedeng- offer, hindi agad ngayon. Oo. Kunyari, Day after pa. pwedeng yung offer is tomorrow o kaya sa isang araw. Pero hindi today. Pwede rin yun, mamayang, kunyari, in-accept mo yung offer umaga. Tapos ang schedule pa niya mamayang hapon. Pwede, may ganun din. Yun na yung pinakamaaga. Pero wala yung talagang real time ngayon. Kailangan mo na puntahan. Wala. Okay. Pero meron silang bago yung parang Uber na instant offer kung tawagin. Pero hindi ko pa siya natatry. Ayun, so ang naka-flash lang doon kung anong date mo siya Try nga i-complete. natin ngayon that i-open natin yung ngayon. Yung app. Tingnan natin kung ano yung mga offer niya. Para Ayan. magkaroon So, sila ng i-refresh idea. ko siya. Yan, wala. Ah, Walang wala. offer. Okay. Yan nga yan. Oo. Kadalasan daw, Papakita na. Ay, hindi. You are offline eh. hindi yan sa instant offer map yan. Okay. So, dito, ayan. So, pag na-refresh, diyan, makikita yung list ng pwede niyang i-accept. Pero sa ngayon, wala. Ibig sabihin, nakuha na ng iba. Kanina meron pero may kumuha Nakuha ng iba. So, ang kaibahan nito, hindi kagaya dun sa Uber o kaya sa Spark na makikita mo yung route kagad, yung ruta na pupunta mo. Dito, hindi mo malalaman kung saan ba to, saan ka ba niya ibabato na routes, tapos kung gaano karaming stops to. Wala rin naka-indicate. Ang naka-indicate lang, start time saka end time. Tsaka yung total price. Saka yung bayad sa'yo. So dito 6:45 ng umaga hanggang 10:15, end by niya 10:15. So around ilan to? Kulang-kulang Oo. ng apat Yung na tinutukoy ni oras. Daddy, ito yung in-accept niya. Kailan mo pa ito in-accept? Nung isang araw pa yun. Oo, nung isang araw pa. And ang schedule niya is Wednesday ng 6:45 to 10:15 ng umaga. So, ang dapat niyang gawin, ma-pick up na niya yung mga package before 6:45 a.m. doon sa Ito sa warehouse. warehouse. Which is ang warehouse is ilang miles from here? 15 miles. Yun nga eh. So, 15 miles and that's how many minutes?
18 minutes ngayong oras pero ewan ko lang bukas kung ilang minuto to. Okay, so pupunta siya doon and then after niyang ma-pick up lahat, deliver na lahat, no? Packages. Hindi ko alam kung ilang oras ko to matatapos. Oo. Kasi hindi ko pa naman talaga. So, bye-bye lang kayo sa vlog. Makikita natin kung ano talaga yung actual na time. Kasi ang sabi dito is So, kukumpitin din natin yung expenses na to. 3 hours lang dito. Try More than natin 3 kumpitin yung gas expenses natin. Ang amount na na-accept natin for that more than 3 hours is $89.5. Total na yon. So, yun na yung pinakabuo niya. So, tingnan natin kung yung 89.5 ay makukuha talaga in just 3 hours and how many minutes? Mga 30 minutes, ganun. Pero sa mga napanood ko, ano daw umaga naman nila natatapos. Kumbaga itong ano na to, estimate na to, masyadong malaki na to. Okay, conservative na Pero yan. hindi ko pa rin masabi kasi syempre, first time ko malay mo mga pa ako. Kaya ayun. So, yeah, let's check. Shout out po pala sa aming idol na si Andrea Judge TV. Lagi namin pinanonood ni Daddy. Actually, sa kanila namin nakita yung unang-unang vlog na nag-Amazon Flex. Kaya nagkaroon kami ng idea. Yun. Thank you sa vlogs nyo. Napaka-inspiring. Ayun. Lagi kaming naiingit sa inyong mga bonding and backyard happenings. Yun yung napanood natin, yung si Ma'am Andre yung nagdadrive. So, sila Andrea Judge TV. Sila yung isa sa mga pinapanood naming vloggers bago pa kami makarating dito sa US. True. So, doon pa lang sa Pinas, napapanood na namin sila. Yeah. Thank you so much po sa support and sa inspiration. Ayun. God bless po sa inyo, Ma'am Andrea and Sir Judge. Yan, kadarating lang ni Daddy. Galing Amazon Flex. Amazon Flex Delivery. Ano nangyari na doon? I survived. Ano ba? Naging Grabe. na ka. Ha? Grabe talaga. Grabe lang. Bakit? Eto, ikakwento ko. Kasi, pagdating ko doon, yun pala, yung layo ng warehouse, Amazon warehouse na pagpipick up ko ng mga items na i-deliver ko, simula dito sa amin, is 18 minutes. 18 minutes ang layo niya. So, nasa ilang ulit? Parang 15 miles yata yun. Okay. So, pagdating ko ron, 6:45 ang pick up bali, Nakarating. 6:30, nakarating ako dun sa warehouse, 6:30. Tapos, pagdating ko, pala siya, parang may mga box na titigilan mo. Kapag hindi pa nagpo-proceed yung nasa unahan, hindi ka pa pwedeng mag-pick up. So, meron namang nag-a-assist doon kung mag-pick up na kayo. Nasa mo sinabi yung details mo kung anong pipick upin mo? Or alam na nila sa sasakyan mo? Paano nila malalaman kung alin din ang pipick upin mo? May mag-a-assist nga sa'yo. So kapag ka pinapasok ka na doon sa linya, ito itsura na ipapakita namin sa inyo. Ito yung itsura ng Amazon. So papark ako rito, tapos kukunin ko yung mga Ayan. So kapag nandun ka na, may lalapit sa'yo, or hindi, ikaw yung pupunta dun sa parang may computer na empleyado doon. Tapos sasabihin, nung ako na, sabi niya sa akin, kasi wala akong vest Sabi niya, are you new? Kasi halata Totoy, mukhang innocent. Sabi ko, yes, this is my first time. Ako. Tapos hiningi niya yung driver's license, in-scan niya.
And then, pinakuha niya yung kasamahan niya ng vest. Binigyan niya ako ng vest. Ito yan, no? Bali, ito nga pala yung vest na binigay sa akin. Bagay na bagay sa'yo. Sat nga. Ayan. This cup. Parang ano ka dyan. Hindi siya yung typical na kulay blue. Kasi tingin ko naubusan na sila. Kasi yung iba dong mga nagpipick up, mga naka-vest na sila. Yung iba blue, yung iba ganito rin. Bagay sa'yo ha. So brand nyo to nung binigay sa akin, naka-plastic pa. Pinasuot niya sa akin, di sinuot ko na. Tapos, ganito palang style nun. May parang tinutulak na ano yan. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Nandun nakalagay yung mga tote bag. Nandun sa loob ng tote bag, nandun yung mga package. So, 4 yung sa akin kanina. 4 na bag yun. Puro karton, mga parcel ng Amazon. So, sabi sa akin ng lalaki, scan ko lang daw yung nandun sa labas na yung box. Di-scan ko siya. So yun, so piniscan niya sa akin yung QR ng mga box na nandun sa kung saan nakalagay yung mga delivery items na i-deliver ko. So in-scan ko siya. Pagka-scan mo, so kung 40 stops yon, kung ilan yung laman ng box ay ng delivery bag na yon, may scan na lahat. So, nung after ko ma-scan lahat ng box na yun, may kulang na isa. So, ano lang siya, 39/40. So, hindi ako makapag-proceed kasi may kulang. So, tinanong ko yung nag-a-assist. Sabi ko, paano kapag ganito? So, binalikan niya dun sa loob. Tapos, bumalik. Sabi niya, kakancel na lang daw. So, kinuha niya yung phone ko. Tapos, in-scan niya. Tapos, kinancel niya yung package na yun, yung kulang. Tapos yun, inano ko na. Niload ko na sa kotse. So, bawat box, magkakasama yun sa isang route. Ay, magkakasama siya sa area. O kunyari, yung unang box, mga 10 yung laman. Yung 10 yon, yung area nung pagde-deliver ng 10 yon, magkakalapit lang. Kaya hindi ka mahihirapan. So nung una, hindi ko pa magets kung ano yung palatandaan ko, kung ano yung pipiliin ko doon sa mga items na yon. Yun pala, meron palang sticker doon sa bawat parcel na guide. Nakalagay doon kung ano yung number, pang ilang number siya. So yun yung kung susundan mo sa application mo. So kung pang first, may nakalagay doon number 1. Kung pang 20, may nakalagay doon pang 20. So yun, nag-deliver na ako. Dineliver ko na. Ang medyo hindi lang maganda kasi ang layo nung route ko doon sa mismong warehouse. 33 minutes. Palayo. From warehouse, 33 minutes, palayo, pa-north. Tapos yun, wala na akong magawa kasi kailangan ko i-deliver. So pinuntahan ko na. In-deliver ko na isa-isa. Ang isa ko pang problema na-encounter, di na-deliver ko na lahat, di ba? Natapos ko na. Meron tong isang package na naiwan, number 22. Sabi ko, bakit may naiwan na number 22? Na-deliver ko naman lahat. So, binalikan ko lahat nung na-deliveran ko. May number 22, iba rin yung address. So naligaw yon. Naligaw yun dun sa mga box na niload ko. So, sinearch ko, ang sabi, pag ganun daw, ibabalik mo sa warehouse. So, imbis na pauwi na ako, itadaan ko pa ulit siya sa warehouse. So, doon ako nainis. Sabi ko, ano ba to? Ang hassle. So, pero marami ang matututunan doon. At least na-encounter ko siya lahat sa first ride ko. Kasi, biro mo, nung nag-load ka, walang... So feeling mo yun yung nawawala? Magkamali lang ng label? Hindi. Feeling ko naligaw siya.
naligaw siya talaga dun sa... Paano kung yung number 22 talagang deliver mo, yun pala yung paano kung nagkapalitan? dun sa nawawala. Pwede nga ganun. Ipapalit na lang nila yun. Pwede sigurong ganun. Yung, I-refund na lang nila. oh, ang ginawa ko, di binalik ko. Binalik ko sa warehouse. Tapos meron dong, akala ko nga, dun ulit sa pick-upan. Pagdating ko kanina, tanghali na, di ba? Ang mga nakapila na, yung mga Amazon van, alam mo yun, yung nagde-deliver na Amazon. Yun na, sabi ko, napaisip ako, hindi yata rito to. So, bumalik ako. Tapos, dumaan ako sa main lobby. Yung, parang main lobby ng office. May nakalagay doon na, may mga humihintong kotse. Sabi ko, dito kaya yung drop-off ng mga return. So, tiningnan ko. Patingin-tingin muna ako. Tapos, bumaba ako ng kotse, sinilip ko. Meron doon parang isang, ano bang itsura? Alam mo yung basurahan na may ginaganon. Tapos, ilalagay mo, tapos igaganon mo. So, parang ganun yung style ng return bin. So, yun nga yun. So, ang ginawa ko, nilagay ko lang, tapos binalik kong ganun. Tapos yun, umuwi na ako papunta rito. Feeling ko kahit hindi mo na binalik yun, hindi na nila yun matatrack. Yun nga rin ang iniisip ko nga, i-deliver ko na lang kasi may address doon eh. May address yung package eh. Sabi ko, i-deliver ko na lang kaya to. Pero nag-research kasi ako. Ang sabi, kailangan daw talagang ibalik. Kasi baka raw mading sa'yo. Parang maano sa'yo na baka sa'yo baka makargo pa sa'yo yun kasi hindi mo binalik. So binalik ko na lang. Yun, so gaano katagal ko nga pala siya binuno yung ang route ko kasi 6:45 hanggang 10:15 lang dapat. Pero natapos ko siya 10:36. Pero, nakaalis ka ba ng on time doon? On time, oo. Okay, so 6:52, punta na tayo sa bagong stop. So, kunin natin yung number 6. Ayun guys, so naka-encounter ako ng problem, no? Yung drop 30, hindi ko makita rito sa mga kinarga ko. So sure naman ako na nilagay ko lahat ng nasa container kanina, pero missing pa rin siya ng isa. Kaya ang ginawa ko, nireport ko na lang as missing package, mark as undeliverable, para makaproceed ako sa next step. So, on time ako nakaalis. almost 4 hours. Sabihin mo ng kasi di ba 6... Oo, on time ako nakaalis eh. Sabihin mo ng 6:50 ako nakalabas doon kasi inano ko eh. Pero natapos ako 10:36 talaga. 10:36, nasaan ka na nun? Tapos na yung huling ko. Yun yung pagka-drop off ko. Ito yun. Tapos pauwi Panoorin ka. nyo to. Ito yung scenario na yun. Yung natapos ko siya. Ang last. Okay, so deliver na natin yung last na package, no? Pang 40 stops. Halos sakto lang ang lumagpas pa nga ako dun sa allowed time. Ngayon, ang problema, merong isang package na naniligaw. Wala siya sa route eh. Hindi ko alam kung anong gagawin dito. Baka isoli ko na lang. Yan. And then, so, doon muna tayo sa anong feeling ng magde-deliver ng 40 packages sa different ibig sabihin 40 stops yun eh. Pero naging 39 na lang, di ba? Dahil Naging 39 na lang. So, anong feeling? Nakakapagod siya kasi hindi yung pagdadrive yung nakakapagod eh. Ang nakakapagod yung paghahanap ng bahay. Lalo na, ang dami kong diniliberan na apartment. Ay, mga number. Oo, yung apartment. Tapos, hindi ihinto ka. Lalakad ka pa. Yung apartment, di ba parang, yung apartment na
may walkway pa na mahaba, 'di ba? Hindi mo agad yung i-drop mo na lang. Ang makulit pa nito, meron akong dalawang stop na magkasunod. Apartment din yan. Hindi ko alam na same building rin pala sila. Kasi kapag in-scan mo yung nasa stop ka na, isa lang yung i-scan mo eh. Isa lang i-scan mo, hindi ka parang, awan ko hindi ka yata makaproceed sa next stop hanggat hindi mo makakomplete yung isa. Yung pala, yung dalawa na yun, dalawang magkasunod, isang building lang sila. So bumalik na naman ako, tapos nilakad ko na nang pabalik. So time consuming siya. Hindi mo malalaman na doon din siya, walang way. Hindi ko pa siya na Research pa. Hindi ko pa siya talaga na check ng maigi kasi first time ko. Pero tingin ko may way naman yun. And then, ayun nga, so Mabibigat ba? may mabigat, mayroong magaan. Yung mga box na malalaki, may magaan akong binuhat, mayroong mabigat talaga siya. Parang babasagin pa nga yung iba eh. Tapos nakasulat yung fragile. Meron isa doon na kulay red yung ano niya. Tapos pinipicturean mo din. Sobrang pagka nandun ka na sa stop, i-scan mo yung yung QR ng label. Tapos ibababa mo na ron sa pintuan kung saan mo May tanong ako. So paano yung mga nasa third floor? Sa baba mo lang din nilalagay? Ito nga. Apartment siya, di ba may apartment akong may apartment na isang pintuan, dalawang unit eh. Nasa taas yun, yung isa. So kung nasa taas siya, doon ko lang din iniiwan sa labas. Kagaya yung ginagawa sa atin. Meron lang isang apartment akong inakyat talaga. Kasi may hagdan naman, kitang-kita mo eh. Tapos yung pintuan niya nandun sa taas. So may inakyat talaga akong isa. Second floor yon. Tapos, ang masasabi ko, kung gusto mong pumayat or mag-exercise, magandang work to. Kasi talagang Anong kinaya mo? mapapagod ka talaga kakalakad. Minsan nga tumatakbo ako eh, para lang mabilis eh. Kasi pag lalakarin mo, sayang yung oras eh. May baon ka ba? Nagdala lang ako ng tubig, saka yung kopya. Kaya mo naman. Oo. Hindi ka man nagutong. Tama lang kasi uminom naman ako ng tubig. Hindi ka naman na CR sa Hindi ako nagiging. Kasi ang init eh, pinapawisan niya ako. Pawis niya ako. Mahirap niyan kapag pag winter. Pag winter, oo. So ito yung computation nung expenses natin sa gas. Expenses ko sa gas ngayong araw. So, ang tinakbo ko simula kaninang umaga hanggang sa makabalik ako dito sa bahay is 97 miles. Tapos, ang average gas consumption ng kotse is 27.7 miles per gallon. So, dinivide lang yon. So, magiging 3.502 gallons yung konsumo ko ngayong araw. Ngayon, so times namin siya sa presyo ng per gallon na gas dito ngayon is 3.78. So, ang gas expenses ko ngayong araw is 13.24. So, yung kita ko ng 89.5. Ano mo na? So, ang total na binawas ko yung 13.24 sa 89.5 na kita. So, ang natira na lang is 76.26. Yan yung take home mo. Yeah, so, yun yung take home. Pero, try natin ngayon i-divide in 4 hours. 4 hours Kasi kung almost 4 magkano hours na. yung per hour na lalabas na kita ko. 19. Lalabas $19 per hour in 4 hours. Yan. Yan ang tinrabaho mo ngayong araw. So, worth it naman ba? Mo? Tingin mo ba is worth it naman ang pagod mo sa kinita mo? Pwede naman, okay naman siya. Kaya lang, feeling ko, Actually, hindi pa pala yan kasi meron pa tayong pang-maintenance pa ng sasakyan. may pang-maintenance pa. Hindi pa natin binawas yung para sa maintenance dyan. Para lang makita lang natin kung magkano yung Oo. Kinikita. kinikita niya. May idea din yung iba. Oo.
Pagka gustong part-time sa ano, ganyan. Pero ako, para sa akin, kasi biruin mo, tinakbo ko is 97 miles, di ba? 4 hours, 97 miles. Para sa akin, hindi siya... Mas mag-Uber Eats ka na lang. Parang mas pipiling ko na lang mag-Uber Eats kasi Malalapit-lapit lang. malapit lang siya. Tapos parang kaya ko rin i-hit yung 19. Mas mataas pa sa 19 per hour. Kapag ano, Kapag Uber kapag ka Eats. nag 4 hours ka. Oo. Sige, try Feeling naman ko, natin yan mm. bukas. Try natin yan, ha? Akala mo, ha? Sige. Parang mas grabing pagod mo dito talaga. Kaya lang kasi yan, tuloy-tuloy na, alam mo na agad yung pupuntahan mo, no? Pero dito kasi hintay ka ng mga Sa good Uber deals. Eats kasi, ano siya, maghihintay ka ng papasok sa'yo ng ano. Ayun. So yun ang experience ni Daddy sa kanyang first Amazon Flex. Kung meron kayong mga tips, ganyan. Ayun. Pa-comment na lang. Yeah, thank you for watching. Bye.